Minor radio blackout naganap kaninang madaling araw pero napakaikling pulse lamang ito. At northeast monsoon umiiral sa may extreme northeastern Luzon. Pero nalalabi ng bansa, mananatiling fair weather at maaraw, especially sa may bandang southern Luzon at ilang bahagi ng kalurang bahagi ng Luzon. Asahan ang fair weather at ilang areas na maalinsangan at tuyot. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 9, 2024. Ang oras nating boys from umaga ay alas 10:53 na ng umaga. Medyo magiging katamtaman ang lagay ng ating panahon dahil nagkaroon pa rin ng pagbaba nitong northeasterlies natin. So medyo lumamig muna ang pansamantala ang bahagi ng extreme Luzon, lalo na sa may silangang bahagi na yan. Pero asahan ng magiging mas maulap na himpapawin hanggang sa may parte pa rin ng Quezon Province at ilang bahagi ng Camarines Norte. At maaari sa iba't ibang panig ng silangan ng bansa dahil magtatraverse yung malamig na hangin dito sa may bandang north-extreme Luzon at ng ating easterlies na nagpapatuloy pa rin na umiiral. Sa ating lowest temperature na natala sa amin sa weather station sa Caloocan, kaninang 5:56 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan pa rin. Despite na nasa 33.1 degrees Celsius ito, ay medyo mataas pa rin na warmer at maalinsangan naman ituturing. Naganap ito kahapon ng hapon at 2:57 PM. Ibig sabihin manatiling mataas ang aming heat index kahapon na nasa 42.2 degrees Celsius. Lumalabas kami ay nangunguna kung itatabi sa heat index ni Pag-asa. Kahapon ay pumapangalawa kami mula dito sa may bandang Cotabato sa Maguindanao na natiling pinakamataas pa rin ang alinsangan sa kanila at ang kanilang heat index ay nasa 43 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index sa kanila. Ibig sabihin lamang ay patuloy po na may pinakamataas ang kanilang temperatura ayon sa ating PXC streams in past 24 hours. Nanguna pa rin ang Cotabato na sa 35.8 degrees Celsius ang grabing init sa kanila. Sa Baguio City ay nasa 15 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa at sa Inulan ay ang bahagi naman ng Surigao ang inulan sila at least mga 33 mm. Kahapon medyo drizzle rains ang naiulan sa amin sa Caloocan at nakapagtala kami ng at least 0.3 mm na drizzle rain lamang at ito ang kauna-unang ulan namin for the month of March 2024. Samantala sa ating status, sa space weather status, na natiling naka-unsettled po tayo at nabanggit na natin yun kahapon na meron tayong aasahan na tuloy-tuloy na unsettled at posibleng umabot nga ng G1 minor na geomagnetic storm. At sa ngayon, nasa 3.67 po ang kasalukuyang geomagnetic field KP index nito ngayon. At kung sisilipin natin yung maaaring forecast hanggang bukas at sa susunod na araw, ay makikitang nitong maghapon lamang ang aasahan natin na magkakaroon tayo ng mataas na geomagnetic condition. At makikita nga posibleng umabot nga po sa 2.67 o G1 geomagnetic storm. Depende na lamang sa actual baka pumalo pa yan ng 5.0. So obserbahan na lang natin. However, ay despite na mababa ang forecast ng radio blackout pero nagkaroon ng bahagyang pulse ng M category kaninang madaling araw. Nag-start ito 5:18 AM at nag-maximize ito kaninang 5:26 AM na umabot nga po ng M category of 1.3 watts. Yan, watts per M square o cubic meter. Ang category ng solar X-ray flux. So, nagkaroon lang bahagyang pulse yung ating solar X-ray pero saglitan lang naman ito na nagkaroon ng pulse kaninang madaling araw. So, umabot po ng tsansa ng minor o possible minor radio blackout. Pero dahil sobrang saglit lamang itong pumitik, sa R1 ay maaring hindi nagkaroon ng minor radio blackout. Nagkaroon lang siya ng indication sa ating ginagamit na GOS o GOES X-ray flux
na ating ginagamit kaninang madaling araw nga po. Mga bandang 5:26 to 5:30 AM po ito oras natin sa Pilipinas. Nag-maximize nga po ito sa M1.3. Ayan po. Atong babasehan natin dito sa ating graph ay nasa 1.3 or 13.20 kapag i-move mo yung decimal places ng dalawa. Pero kung isa lang ay 1.3 watts per M2 po ang naging maximum recording nito. At para sa pinaka-actual nito ay nasa 1.3 nga po yung M category niya. So umabot po sa medyo active na R1 o minor radio blackout. Sa ating outside humidity ay nasa 66% po. So mukhang medyo drier pa rin tayo mga folks at bumababa ng 3% since last hour. Pataas po ang ating atmospheric pressure, malamang dahil sa nagkakaroon ng detection ng presence ng northeast monsoon. Kaya medyo tumaas na naman ang ating barometric pressure na nasa 1,014 hectopascals and steady ito since last hour. Kaya dahil dyan ay hindi pa talaga natin maituturing na officially na dry season nga. At kasalukuyan pa rin kasi under transition pa po yung ating amihan season to hot dry season. So hindi pa talaga natin maisasabing totally dry season na. Antayin na lamang natin yung mga bandang March 20 to 21, 2024 para sa posibleng official na dry season. Doon talaga totally mawawala na talaga ang ating hanging amihan. Sa ating high tide and low tide status, so far ay maghapon po na mababa ang ating tide level o yung level ng karagatan dyan sa may bandang Manila Bay. So medyo layo-layo po muna sa may bandang West Philippine Sea kayong mga isda, lalo na sa mga maliliit nating mangingisda. Mga 9:12 PM pa po ito magma-maximum high tide. So mukhang maghapon po na magiging mababaw ang level ng karagatan dyan sa pangpang ng Manila Bay. Maganda ang ating air quality so far. Nasa good air concentration tayo at index of 34. Kaya mababa at mukhang maganda at mababa ang ating pollutant level sa ngayon. Pero magdala na lamang kayo siguro ng backup ng mga face mask just in case mag-moderate ito muli. Dahil medyo gloomy kasi po ang ating paligid at medyo natatrap pa rin yung ating air pollution. Sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 6:07 AM at tinasang lulubog ito mamayang 6:05 PM. At wala tayong magiging report sa ating sinag ng buwan dahil almost new moon na po ito at 2% illuminated. Sa susunod na mga araw na lamang kung magkakaroon na po ng mas malaki na illuminated na liwanag sa sikat ng buwan. At kasalukuyan sa ating astronomical events ay kanina pong madaling araw ay naganap nga po ang conjunction ng Mars at ng Venus, kung di ako nagkakamali. At dahil sa very low po ang altitude nito, ay malabo naman natin makikita masyado sa Pilipinas. Unless na napakataas ang altitude mo na kaya makita yung elevation ng at around 15 to 19 degrees. Sa amin, malabo po yan makita. Dahil yung spot kasi mula sa amin sa Caloocan, kung titingnan ninyo, ay sobrang baba po ng elevation. So, ayan po. Dito po kasi naganap yung conjunction ng Venus at Mars, kung di ako nagkakamali. Or yung Moon at ng Mars. Na-report ko na yan nung isang kahapon pala at nung isang araw sa ating Facebook page. At dahil sa napakababa po ng altitude nito, malabo po makita sa amin dito sa Caloocan. Pero kung kayo ay matataas po yung mga elevation ninyo, yung mga lugar ninyo, kitang-kita nyo po yan kaninang madaling araw. At dahil maulap na rin dito sa amin sa Caloocan, ay malabo rin talaga naming makikita yan. So, yun na lamang po ang magiging update natin. At hopefully, yung mga iba nating astro chasers, astro photographer, ay nakunan nila ito ng maganda-ganda. Remind ko lang mga folks yung mga kababayan natin sa ibang bansa, sa Amerika, lalo na, ay may magaganap na penumbral lunar eclipse dyan. 16 days na lamang po. So malapit na. March 25, 2024 po to be exact. Pero dahil halos penumbral lang ito at walang masyadong umbral na makikitaan, hindi masyado halata ito kapag sinilip ninyo sa inyong mga teleskopyo. Kaya lang, meron tayong event dyan sa makikita ng mga taga American region. So yung areas na makikitaan dyan, lalo na dyan sa bandang Mexico at South America area. Kitang-kita po yan.
So kung magagawa ninyong magkaroon ng magandang saturation ng pagkuha ninyo, ay magandang makunan pa rin to mga folks. Pero ang alam ko, ang inaantay nila talaga ay ang total solar eclipse na magaganap by April 8, 2024. So 31 days na lamang, halos isang buwan na lamang po. At sabik na sila makita ng another na magaganap na total solar eclipse. Ang ganda ng kuha nila niya, no? Pagkakataon nila yan. Halos sa buong areas ng Amerika hanggang dyan sa may bandang Mexico o parteng Mexico, sakop. Tatabunan ng umbra yung pinaka-areas na yan. No? Ang ganda ng kuha nila, sinuwerte talaga yung mga taga-Amerika dyan. So sa mga Pilipino natin na naninirahan dyan, i-ready na po ninyo ang mga, lalo na yung mga magagandang mga cameras ninyo, i-ready na ninyo po at yung mga tripods, i-ready na po ninyo at solar filters. Paalalahanan ko lamang ay huwag po titingnan direkta sa at meron daw umanong makikitaan kayo na comet dyan, yung 12P ata yun, kung di ako nagkakamali. Kapag natakpan na ng husto yung araw, didilim po kasi dyan sa area na yan at habang dumidilim, makikitaan daw yung pagdaan nitong kometa na ito na 12P. So tingnan na lamang ninyo mga folks. At mag-update din naman ako dyan kapag lumapit na yung araw na yan or mga 3 days o 2 days away pa. So, abang-abang na lamang mga folks sa mga kababayan natin sa Amerika. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo na po ito, magiging partly cloudy ang halos nating maghapon at may 10% na chance sa kaming uulanin dito sa amin sa Caloocan at posibleng sabay-sabay panig ng Metro Manila. So, very gloomy po tayo at partly to mostly cloudy ating maghapon. Bukas, ganun din, magiging partly to mostly cloudy pero mataas-taas po ang chance na pag-ulan bukas ng Linggo na naglalaro sa 50 to 52% na chance ng pag-ulan. So, take note yan mga folks. At ang highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 29 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa naging gamit na satellite imagery. Makikita po ang pagbuno nitong northeasterlies na nagpapalamig ng temporary sa may bandang extreme northern Luzon. Ayan. Buong bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kasama na ang Isabela at ilang portions ng Kasigunan, Aurora hanggang Baler, medyo malamig-lamig muna ang medyo mararanasan ninyo dyan. Pero dahil po sa mayroon tayong patuloy pa rin na easterlies, lalo na sa may silangan parte ng Southern Luzon, na nagsasalubong dito ay expected po ang posibleng pamumuo ng shear line nito sa pagitan na to na magdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dyan sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon. At maaaring matamoy na rin ang parte na yan ng bandang Polillo, Islands at the rest ng Camarines Norte o Camarines Sur o ilang bahagi ng silangan ng Bicol Region. Just in case, magdala na lamang po ng mga pananggalang sa ulan just in case. Pero sa ngayon, makikita natin sa ating satellite imagery at sa ating heavy rain potential, wala naman tayo nakikitaan so far. So typically, mga light rain showers pa rin ang medyo iiral sa hilagang silangan parte ng Luzon just in case na ulanin kayo dyan. Pero mula din sa bahagi ng kanluran, patuloy pa rin na medyo drier pa rin ha. At kung sisilipin natin sa true color ng satellite imagery, halos tuyo pa rin ang inaasahan at dry spell at drought ang patuloy nating mararamdaman sa kanluran ng Northern Luzon. Damay-damay na rin ang kanlurang bahagi ng Mindoro, Palawan, west portions ng Panay Island, Negros Region, all the way hanggang sa ilang bahagi ng Zamboanga del Norte. So expected po na tuloy-tuloy pa rin ang drought at tagtuyo dyan, alam na po natin na mangyayari sa water reserve natin at sa mga pananim na tuloy-tuloy na magiging tagtuyot na yan. However, sa mga pag-ulan ay asahan po, mababa lamang ang tsansa. Magkaroon man ay maliit na tsansa at may mga posible pa rin mga isolated rain showers, lalo na sa silangang bahagi nga po ng ating bansa. Pero bandang Southern Luzon po, magiging katamtaman po, fair weather po tayo dyan. And the rest ng buong isla ng mga Masbate, Romblon at Marinduque area. Kung titingnan natin sa ating water vapor surface map, mababa lamang ang mga water vapor. So typically, napakaliit na mga isolated rain showers lamang ang iiral sa halos sa buong bansa. Typically, mga partly cloudy lang mga iiral, kabilang na ang Metro Manila and the rest ng Calabarzon. Magiging gloomy at medyo maulap po ang ating papawid. Pero yung tsansa ng pag-ulan ay napakaliit lamang. The rest ng bahagi ng southern part ng Visayas, mula dyan sa may bandang Negros Occidental at southern part ng Cebu,
And the rest ng Leyte at Southern Samar ay magiging partly to mostly cloudy din ng iiral. Pero yung mga tsansa ng pag-ulan, typically mga hanggang light to moderate showers, lalo na dyan sa bahagi ng Leyte sa may Baybay City hanggang Maasin City at sa may bandang Borongan, Eastern Samar naman hanggang Giyan. Pero the rest ng parte ng Bohol at Cebu ay magiging partly to mostly cloudy lang din ng iiral. Pagkaroon man ng isolated rain showers, typically mga sandalian lamang ito at halos wisik lamang. Pero pagsapit naman, dyan sa may bandang Surigao, asahan pa rin ang mga ilang light to moderate showers mula sa Dinagat Island, Surigao City, hanggang dyan sa may Siargao Island and the rest ng Caraga area. So, lalo na ng mga taga Surigao del Sur, magiging partly to mostly cloudy lang din po at may mga ilang surface trap dyan o maninipis ang mga trap na nagdadaloy dyan sa may bandang silangan parte ng Mindanao na magdudulot po ng mga ilang mahihinang pag-ulan. Typically, nitong maghapon, so magdala na lamang ng mga pananggalang sa ulan at may mga malilit na posibilidad pa rin ng mga ilang pagkidlat at pagkulog. Pero sa nalalabi ng Northern Mindanao ay magiging maulap din po mula Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, Cabanatuan hanggang Butuan City. So, isolated lang din at umulan man, sandalian lamang ito at typically light rain showers. Pero sa may bandang Zamboanga del Norte, magiging maulap din ang ating himpapawirin dyan. Magkaroon man lang din ng isolated rain showers, typically mga light rain showers lamang. Pero mangunguna po ang mataas na humid at alinsangan po lalo na ng mga taga Cotabato at sakop ng Sorsogon area at Barm. And the rest ng Davao region, magiging malinsangan din po ang lagay ng ating panahon dyan. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically light rain showers lamang, lalo na ng mga taga Davao Oriental area. Diyan sa may bandang Katiil, Bangaga at Caraga. So typically light rain showers ang iiral pero expected pa rin ang mataas na humid. Kabilang na ang bandang Campos de la Bari. Magdala na lamang ng mga pananggalang sa posibleng mga light rain showers at mga posibleng moderate rain showers at localized thunderstorms lalo na pagsapit po ng hapon, gabi o madaling araw. Sa ulat lindol, so far ay wala naman tayong nakikitaan pa na magnitude 4.0 pataas since 12 AM. Pero marami-rami na pong nai-record na mga magnitude 1 to 2 ang naitala natin dito mula sa data feed ni PBox. So medyo mas marami-rami din na po ang mga pagyanig these days. Hindi kagaya last month. Ngayon ay medyo marami-rami po ang mga pagyanig this time. Nitong huli ay magnitude 2.7 sa may bandang east ng Libertad Negros Oriental. So sa mga kababayan natin, lalo pa rin sa mga taga Surigao del Sur, very aggressive pa rin ang mga pagyanig dyan. Ingat na lamang po mga folks. At so far, sa month of March, nakapagtala na tayo ng total of 356 earthquakes. 338 dito ay mga magnitude 2.0 pataas. 15 rito ay magnitude 4.0 pataas at nakakadalawa na po tayo na magnitude 5.0 pataas. At meron na tayong naitalang isa na magnitude 6.0 pataas. And to be exact, ito ay naganap sa bandang southeast ng Gobyerno Generoso, Davao Oriental. Kahapon po yan naganap ng mga 5:11 PM. Epicentral depth nito at 143 kilometers. So medyo nakaramdam na naman ng ilang pagyanig dyan. At base sa aking seismograph ay umabot ito ng intensity 5. Bagamat malayo-layo ito sa may bandang Gobyerno Generoso, maring ramdam pa rin ito yung mga pagyanig sa bahagi na ng Gobyerno Generoso, bandang Lupon, San Isidro, Tarragona at Mati area. So medyo alistat, ingat na lamang po sa mga kababayan natin dahil asahan pa rin mga tuloy-tuloy na mga pagyanig sa bahagi na yan, lalo na mga taga Surigao del Sur. Samantala ay despite na medyo may umiiral pa rin na konting northeasterlies dito, ayan, makikita naman natin sa forecast, ituloy-tuloy pa rin ang pag-usbong ng easterlies. At dahil very descending na po yung ating northeasterlies, asahan natin sa mga second week to third week ay asahan natin ang mas mainit pang temperatura. Sa ngayon, naglalaro pa ang init at lamig dahil nga po may umiiral pa tayo na kahit papaano na northeasterlies bandang extreme low low zone. Makikita natin ang direction ng hangin dito. Medyo may high pressure area pa sa may bandang Japan, Taiwan at bandang east portions ng China. So nagkakaroon pa rin ng mga high pressure area at kung sisilipin natin yung isobars, naglalaro pa rin sa hanggang 1020 hectopascals ang high pressure dyan sa itaas.
So typically, susunod na mga anticyclone yan kapag totally ay wala na po tayong amihan mga folks. At sa pangapag-alon, so far, ngayong araw ay bawal pong lumayag ang ating mga maliit na sasakyang pandagat sa buong silangang baybayin ng ating bansa, lalo na sa may bandang extreme na Luzon. Nasa 1.25 to 2.5 meters po ang taas ng alon, lalo na dyan sa may bandang Bicol region of coast. Naglalaro hanggang 2.5 meters po ang taas dyan. So, restrain po muna tayo sa mga maliliit na sasakyang pandagat at sa mga medium sea crafts ay alalay na lamang po lalo na sa mga tumatawid na roro na nagbabiyahe sa ating mga biyahero na tatawid sa kabilang isla at mga probinsya sa iba't ibang bahagi ng bansa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, March 9, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 9, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naiulat ngayong umaga. Silipin na lamang ninyo kung ano doon. At visit na rin sa aking real-time na weather data mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.